So hi mga kadala-dalan, welcome to my channel. Fresh ng girl dahil, uy! Mga kineso. Ang moving show natin and thank you so much for watching this video. Charit. Mga darling. So hi mga kajala darling, welcome to my channel, and for today's video is a very special video. Since I mentioned yesterday sa last vlog ko na magsisimula na tayo ng ating Dear Darla at yan ang ating magiging bagong segment, and I am very happy kasi may isa tayong Darla darling na nag-send sa atin ng isang message na sabi niya is, I want you to read my story kasi I wanted to inspire people and let them know kung ano yung pinagdaanan ko dito. Mamaya natin i-chika yon. And then after that, na-inspired talaga ako sa story niya. And I'm really excited to share to you guys kung ano nga ba yung story ng isa nating Darla darling na sumulat sa atin. So ngayon, babasahin natin siya at siya ay nag-send sa ating Instagram. So ang sabi niya sa akin is, just make her anonymous. So we will respect her decision with that. So, sisimulan natin ang ating Darla darling sa pagbabasa ng kanyang message. At ang sabi niya is, ang reason kung bakit siya nag-send sa atin ng story niya, it is because she want us to inspire at sana may mapulot tayong aral sa story niya. Okay. Hi, Mami D. I just watched your latest vlog and I heard of your new Dear Darla segment. So, I came here immediately to talk to you. I am a 28 years old trans woman living in Hawaii but originally from Ilocos Norte. As someone who grew up in the States, I never really experienced bullying as harsh as I did when I was in the Philippines. And my parents have also been very supportive of everything I do in my life, so I am grateful for that. I graduated college and now studying for the CPA exam. During my early 20s, I would say that was the most lively part of my life because dun ako nag-start to transition and immediately was overwhelmed by the amount of men pursuing me. Had my first American straight boyfriend who was also around my age when I was 23. Ay, bongga. We lasted for 2 years but eventually grew apart because I guess that's how life works. Heartbreak was painful but got through it. Soon after, I got into another relationship with another American straight man, which lasted for a year. It's when I was at the peak of my life, career, relationship, money, and more than that, what I imagined to have. Bongga. With everything I needed, I realized I was still lonely and felt something else is missing. Just the past year, I chopped up my chair, shorter pero hindi naman boy level. Ay, tara, may disclaimer. Asa na ako? Nawala na ako. Yan. And allowed myself to gain some weight to see if I'll receive the same amount of respect. Dun ko napatunayan ang dalawang bagay. Ang pamilya pala talaga, andyan lang sila forever. Through my ups and downs, they will take my back with open arms no matter what. Pangalawa, ang mga lalaki nandyan lang yan, walang shortage. Pero kung sino yung mga nananatili sa buhay mo, sa buhay ko, habang ako at my lowest are the people I will forever keep in my life. Yung guy who saw me at my heaviest with chopped hair and still look at me like I'm the most beautiful girl in the world. Now that I'm gaining my confidence back, nabalik ko na ang dati kong katawan at ganda. Ems. Ay, tsala! And yung guy na yon who stayed in my life all throughout is now my almost boyfriend. Ay, bongga! Hindi ko pa sinasagot. Ganda ko, di ba? Ay, ang taray! Pero dun din naman ang punta. He gets to watch me through my struggles of studying for my CPA while I get to serve him dinner when he gets home from work as a computer engineer. And that is my life right now. Thank you for reading my story and hopefully may lesson na pulot ang mga followers mo. Salamat, darling. Oh my God. So, napakaganda ng story niya. Actually, nung binasa ko to kagabi, medyo naluluha-luha ako kasi
yun talaga yung normal na nararanasan ng mga, transgender or mga kapatid natin part ng LGBTQIA community plus, especially dito sa Philippines, which is hindi pa ganun noon dati ka-accepted ang mga third genders Kasi we are living in a country who is, 80% of Filipino are Roman Catholic at hindi natin maaalis yan. But dun sa mga katulad ng story niya na isa siyang trans na lumaki sa States na alam naman natin open-minded ng mga tao. Kaya hindi ganon yung, alam mo yon yung bullying, sabi niya nga, yung mga pangungutya, yung humiliation, diskriminasyon, hindi siya ganon kalaganap sa bansang yon. Actually, kagabi, sobrang ganda, na-inspired talaga ako sa kwento niya kasi doon talaga natin malalaman yung mga taong mag-i-stay sa atin kapag nasa mahirap na sitwasyon tayo. Kasi may mga tao at may mga kaibigan tayo na nandyan lang, di ba? Kapag oras ng kasayahan, kapag may gala dito, kapag may panlibre ka, kapag medyo nakakaangat-angat ka at nakakaluwag-luwag ka. Pero malalaman mo kung sino yung totoong kaibigan mo na mag-i-stay sa'yo pag yung nahihirapan ka na, kapag kinapos ka na, kapag hindi na ganun gaan financially yung situation mo. So, it really proves that na talagang may mga taong totoo sa'yo at may mga taong, di ba, nandyan lang kapag masarap yung eksena. So, you really have to be wise choosing friends. Hindi naman sinabing maging sobrang mapili ka, but makipagkaibigan ka sa mga taong na kaya mong i-share sa kanila yung bad part ng buhay mo at yung pinakamagandang parte ng buhay mo, yung hindi ka nila iiwanan. I have so many friends na nagstay talaga sa akin ng may pera man ako o wala ako. Yung may mga kaibigan kasi ako nakilala ko nang wala naman talaga ako. Kasi nag-start naman tayo lahat sa wala. Pero nung nagkaroon na ako, na meron din ako kaibigan, na meron na talaga sila, bago ko sila naging kaibigan, never nilang pinaramdam sa akin na maiiwan ako kapag may mga lakad kami, kapag may mga ampa kami, kapag sinasabi kong friend, wala pa akong pera. Ayan yung mga kaibigan na talagang tinreasure ko ng todo. Yan, sila Nat, sila Rog, sila Markining, sila, yung mga friends ko na yan, sila Quiney, tsaka yung mga bang chichi girls, si Mamski, si John. Yan yung mga friends na meron o wala ka kaibigan kanila, actually. Sobrang sarap sa feeling na, kasi sila nakilala ko sila, professional na sila. I mean, nagtatrabaho na sila, maganda na yung flow financially nila. Alam mo yon, yung may talagang, may mga business sila, yung may supervisor, may business owner, tapos yung iba nag-work abroad, yung talagang meron na. Tapos that time kasi supportado pa lang ako ng AFAM ko. So, meron naman ako to support myself sa bawat lakad namin. And then yung may mga times na parang wala na ako, yung nag-cut na yung sa relationship ko din, and then wala akong trabaho that time. Never nilang pinarealize sa akin na hindi ka na part ng circle of friends na to kasi wala ka na. Never. So, meron ako o wala ako, kasama nila ako, lagi nila ako sinasama, kung saan man kami pupunta, di ba, nililibre nila ako, and then kilala din kasi nila ako as I'm not madamot naman kasi talaga kapag meron ako. So, ayun, marami ka talagang matututunan sa mga kwento ng buhay ng ibang tao Mai-inspire ka talaga, mamotivate ka talaga na huwag kang sumuko kasi kung sa pag-ibig, may tao talagang dadating sa'yo na mamahalin ka kung sino ka talaga. So, ayun, and thank you so much sa nagsulat sa akin. Ngayon, I'm really inspired to your story kasi sobrang ganda talaga ng story mo. And thank you so much sa pagtitiwala sa akin na pag-send ng life story mo or yung transitioning mo, yung nakatagpo ka na ng pagmamahal mo sa buhay. And I hope na yung relationship na meron ka ngayon maging successful and stay strong sa relationship nyo. Kaya mga kadala-darlings ko, ayan, di ba, nakaka-inspire ang kwento ng bawat isa. So, huwag kayo mahiya mag-send sa akin ng mga message, ng kwento ng buhay nyo. Hindi, I'm not here to judge you. Your identity is safe with me. Kung ayaw nyo magpakilala, okay lang yan. Kung gusto niyo naman makilala kayo para, yung makita ng mga kaibigan mo, ay yan pala yung pinagdaanan ng taong to. So, isend nyo lang sa akin yung mga kadala-darlings ko. And then, ayan, I'm so happy na nagsimula na ang ating Dear Darla segment. And sinimulan natin yun ng sobrang gandang kwento kagad ng isa nating kapatid na transgender
from Hawaii. So thank you, darling, sa pag-support sa akin at pagtitiwala sa akin all the time. And don't forget to like, share, and subscribe. And thank you so much sa pag-suporta lagi and also sa mga video lahat ng mga bayuts. Maraming salamat everyone. I love you all. Mwah, mwah.